Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa mag-live-in partner sa Taguig. Ang parokyano raw nila mga driver ng jeep at tricycle. Saksi, si Nico Wahe. Inaaresto namin sa salang Section 5 and 26 RA 9165 o pagbebenta ng illegal na droga. Matapos ang isang buwang pagmamanman, nalambat din sa buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit ng Southern Police District kagabi ang mag-live-in partner na sina alias Karat alias Miriam sa kanilang bahay sa Barangay Maharlika, Taguig City. Ang dalawang babaeng suspect nakuha na ng 225 grams ng hinihinalang shabu na may halagang aabot sa mahigit 1.5 million pesos. Karaniwan sa mga parokyano niya is yung within din lang sa sa area ng Taguig, mga construction worker, mga driver, jeepney driver, tricycle driver. Pareho raw part-time employee ng isang delivery company ang dalawa, isang rider at isang taga-repack ng mga parcel. Hindi natin masiguro, posibleng isinasabay nitong si alias Car, yung kanyang pagiging delivery rider, dun sa pagdidistribute na rin ng kanilang mga drugs na dala. Aminado ang SPD na mahirap pasukin ng Barangay Maharlika. Bibihira po. Kumbaga, napakadalang nating makapasok dito sa Maharlika kung hindi lang dun sa tulong ng ating asset na tinulungan yung ating mga operatiba na makapasok, ma-infiltrate itong Maharlika. Kasi alam naman natin pare-pareho na hindi basta-basta mapapasok itong area na to. Ayon sa SPD, tinatanggi ng dalawang krimen. Nakakulong ngayon sa Taguig City Custodial Facility ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, planong sampahan ng reklamo ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang isang SUV driver na nakabangga sa nagmamandong traffic officer. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi, Ifemary Dumabo ng GMA Regional TV. Isang karaniwang araw lang sana ito ng pagmamando para sa isang traffic personnel sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Nang dumating ang isang SUV na wala sa tamang linya, dito na suminyas ang enforcer. Pero ang SUV, nagpatuloy-tuloy lang ng takbo hanggang sa mabunggo nito ang enforcer. Dahil sa insidente, natumba ang lalaki pero agad namang nakatayo. Isinugod siya sa ospital at maayos na rin ang kanyang kondisyon. Nakarating sa alkalde ang insidente at naniniwalang sinadya ng driver ng SUV ang pagkakabangga. Nagkaareglo man ang driver at enforcer. Plano pa rin sampahan ng LGU ang driver. Grabe kayang ibuhat, no? I really think that it was really done with malice. Grabe naman, di naman to aksidente. Tinoyo naman to. Nakatakdang makipag-ugnayan ang Cebu City Transportation Office sa tanggapan ng LTO dahil sa insidente. Parehong hindi humarap sa media ang traffic enforcer at driver. Sa Davao City, huli sa akto ang pang-hold up ng lalaki sa isang establishment. Suot ang kanyang helmet. Tila may kinakalikot pa siya sa kanyang maliit na bag. Bigla siyang pumunta sa kahera at nagdeklara ng hold up. Dahil sa gulat at takot, napilitan ng kahera na ibigay ang pera sa suspect. Sa pool din sa CCTV ang biglang pagtakas ng suspect sakay ng kanyang motor. Ilan sa mga natangay ng suspect ang 10,000 pisong halaga ng gold necklace ng kahera. Nalimas din ang 50,000 piso at ang wedding ring na may halagang 18,000 pesos. Ongoing ating investigation, sir, and then nag-coordinate sa our station. Ay mga sa mga incidents sa Mayani, sir, no? Ibang-based sa description sa isa ka suspect lang kita nato sa CCTV, and then nagpo-upload mga copy ang ato mga investigator, sir, no, diya sa may Public Safety and Security Office. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya sa suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Ifemary Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 17 senatorial aspirant at 15 party list ang naghain ng kanilang kandidatura para sa eleksyon 2025 ngayong araw. 12 senador ang ihahalal ng sambayanan sa May 12 midterm elections. 63 naman ang nakalaang posisyon para sa party list. 254 ang posisyong paglalabanan ng mga kongresista ng mga distrito, nadagdagan ng isa kumpara noong eleksyon 2022.
Nadagdagan din ang tig-isang gobernador at vice-gobernador kasunod ng pagkakahati ng lalawigan ng Maguindanao sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa unang pagkakataon naman, 65 posisyon din ang pagbobotohan para sa mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BAR Parliament. 40 mula sa mga political party at 25 mula sa parliamentary districts. Bahagi po yan ng mahigit 18,000 kabuuan ng mga posisyong up for grabs sa eleksyon 2025. Umabot na po sa mahigit 3,000 ang mga naghain ng kanilang kandidatura para sa iba't ibang posisyon sa eleksyon 2025 mula po sa buong bansa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Simula alas 8 ng umaga, nagsidatingan na sa Manila Hotel Tent City ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Unang nag-file sa mga senatorial aspirant si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng Certificate of Candidacy ang sustainability advocate na si David Chan at nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion. Gayon din ang dating 2022 presidential candidate, abogado at doktor na si Jose Montemayor. Nais din tumakbong senador ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Naghain din ng COC ang re-electionist senator na si Senator Francis Tolentino. Gayon din si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw siyang na-disqualify. Muli ring susubok na tumakbong senador si Happy Nubarbio. First time naman tumakbong senador ang animal rights activist na si Norman Marquez. Ikalawang pagkakataon ng naghain ng COC ang security guard na si Phil de las Reyes. Sunod na naghain ang vlogger na si Mark Gamboa. Gayon din ang senatorial aspirant na si Mick Caturan. Naghain din ang COC sina independent aspirant Jose Jesse de la Calzada Olivar, independent ding aspirant na si Joseph Tandy at kinatawan ng Partido Maharlika na si Nahar Sahipa Sali. Pero di sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Huling naghain para sa araw na ito ang independent filer na si Sunang Mona Ditanongun. Ayon sa COMELEC, maayos naman ang unang araw ng COC filing sa iba't ibang panig ng bansa. Ito pong bilang na ito dito sa atin sa national candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po pagdating na October 3 ay sadyang dyan po tataas na ang bilang. Tatanggapin daw ang COC basta kumpleto ang requirements. Pero sasalain muna ang listahan bago ilagay sa balota. Hindi isasama ang napatawa ng korte ng parusang hindi na pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Gayon din ang mga nuisance candidates. Umasa po kayo na pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay magpapatawag ng mga pagdinig, magre-require tayo ng pagpa-file ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate. Nakiusap din ang COMELEC sa mga kandidato, huwag na magdala ng maraming supporter para sa paghahain ng COC. Hindi lang sa Manila Hotel, kundi pati sa mga local COMELEC office. Mas maliliit ang opisina ng COMELEC sa field. Mas maliliit po ang kalsada, mas gagawa po ng traffic. Kaya sana po, wag na po nating dalhin. Total naman po, paghahain lang to ng COC, may sapat na panahon po para makapagkampanya kayo at makapagpakilala sa ating mga kababayan. 15 naman ang naghain ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Para makakuha ng posisyon sa Kamara, kailangan ng isang party list ng di bababa sa 2% ng kabuang boto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kasabay sa unang araw ng COC filing, inilabas ng SWS at Pulse Asia ang resulta ng kanilang senatorial preference survey. Ating saksihan. Sa survey ng SWS na kinomisyon ng grupong Strat-based Group, 13 pangalan ang may chance na makapasok sa Magic 12. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Pia Cayetano, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Amy Marcos.
dating Senador Panfilo Lacson, Senador Bong Revilla, Representative Camille Villar, Makati Mayor Abigail Binay, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Sa commission survey na isinagawa mula September 14 hanggang 23 ngayong taon, nagpakita ng listahan ng pangalan ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Ang 1,500 respondents pinapili ng 12 pangalan mula sa listahan. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 3%. Base naman sa non-commission survey ng Pulse Asia, 13 pangalan din ang may tsansa umanong makakuha ng isa sa 12 Senate seat. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Senador Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla Jr., dating Senador Ping Lacson, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa at Senador Lito Lapid. Ang survey ay isinagawa mula September 6 hanggang 13, 2024. Dito pinapili ang mga sinurvey ng 12 pangalan mula sa listahan ng 74 na personalidad. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista, opisyal ng gobyerno, lokal na pamahalaan, artista at ilan pang personalidad. Nasa 2,400 na katao ang sinurvey at may margin of error na plus-minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.